Birthday. Actually, Pastor, first na ko diri ani sa San Antonio. Ang una gid akong gi-admire si Justin. Grabe siya kabutan na bata. Bago na ako, parang na ako sa kuan maniid-tid kung kuan nila diri baguhay lang ko. Ano man yan yung pagkabata, na maghilom-hilom na sa kilid. Then, dito po na ako na kuan ba nga, luya pa yung simbahan na kay bisag kuan, walay, atol man itong guba inyong sound system. Wala kami sa music, wala ko ka. Yung manganta in town sila, kuan kaya dito. Nakahuna-huna ko, kung sa gitar na lang. Ano to, kung ano sa gitar. Pag-abot sa gitar, Pastor. Sa dihan na may gitar si Justin. Dito mo, magka-vibes with me. Kahilig siya music. Hilag siya guitar. Muna sa, dire yun sa kuan, sa Antonio, at pinaka-close din ako si Justin. Magka-vibes with me about music and everything. And then, dito ako ang pastor nga. Ako'y gatudlo niya ha. But pila lang ka days, si Justin, mas maayo pa mo gitar na ako. O, dito na ako nga. Talented good siya muna doon nga. Kasi imong talent nga na karon kuan gamitan na siya sa buhaton sa Ginoo. Moabot man gid ang point dong nga di man gud ka naara diri permente sa San Antonio, especially sa imong stage of life ron nga naa ka sa ubos kay eskwela ka. Daghan ka na sa namuha ang mga friends. Wala gid ingon ni Ma'am Merlin nga choose gid mo ang good nga barkada. Ana dayon ay mong talent ko ang talent karon aya palabiha sa pag ayos sa kalibutanon nga butang. Palabihan ang imong talent na karon i-use nimo sa bulhatan sa Ginoo. Especially like in ani ayaw ka change imong attitude. Actually, not only Justin, actually mga youth diri sa kuan pastor sa San Antonio. Ni-admire jud ko sa ilahang kuan, silang Inday, Rinalyn, silang kuan, mga kuan kayo ba mga ligdong lang ba? Silang Jixtip, 60 nakaikot mga ligdong lang, mga buutan, mga bata. Pero diha po, diha po na ako nasuta nga, nag-base food kung unsa ang ilang leadership. Si Sir Javier, maghilam-hilam wala sa kilid. Masahay, patas ang nagtingog ang tilabin niya. Alam mo, maghilam-hilam wala sa kilid. Inana. So, sa leadership food, nangkod sila Ma'am Merlin. Admire ko aning mga tawhanan ni Gid kung unsa sila ka mapailubon. Maghilam-hilam na kung maapikhan na si Ma'am Merlin. Mangutan na gid unsang orasa te, unsang kung maapikhan na. Pero so kung unsa imong nakatunan karon nga nagdako ka, ayaw na kuha hindi i-improve pa diha sa bulhaton sa Ginoo. Once again, happy birthday. Kaya may hapon o kapusabat, may sunan. Sabat. Ipayon ba tayo ni Adlaw, ipapahulay? Bayon. Ako minsay ni kapunon, may tungod kini sa panahigalaan. Unsa man ang panahigalaan, unsa ni siya ka-importante. May imagine pa nato may sunan o unsay forma o feeling na naantay suod ni higala. Usa sa labing importante nga desisyon nga atong himo mao ang atong mga higala. Ang panahigala ay ma-develop kini siya sa panahon nga mugugol ka o panahon sa usa ka tawo nga nalinaw sa samang butang nga ato nga gihinat. In Proverbs 17 verse 17, nagingon, ang usa ka higala may gugma sa tanang panahon. Siya ana aron sa pagtabang sa diya nga kasahok moabot. Kini nga bersikulo may sunan nagpinungtong kanato nga ang panahigala ay usa ka bahandi nga pwede maangkon ni bisan kinsa nato. God give us right to choose friends because they will be with us forever. Parehas sa panahigalaay nila ni Jesus Christ o ni Lazarus, ni Paul o ni Timoteo, ni David o ni Jonathan o uban pa.
Unsa man ang mga kinaiya sa maayo o tinuod kalidad nga panaghigilaay. Una, enjoy spending time together. Pangaduha, loyal. Pangatulo, kasaligan. Pangupat, caring and willing to listen. Panglima, accepting. Pangunom, masinabtanon. Pero unsa man ang kaimportante sa usa ka higala maigsunan. Ang maayong higala makahimo sa atong kinabuhi nga mas malipayon o magantihon. Good friends also make us healthier and happier. Muna sa upan nga, if you are healthy, we are happy. If we are happy, we are healthy. Pero sa unsa man nga paagi maigsunan, ang maayong higala mo ni sila ang maghatag o emosyonal nga suporta, pagpadasig sa diya nga ang kalisdanan maabot. Sila sa maayo nga source of encouragement and motivation. Kini tanan ang maigsunan mahimo lamang sa usa ka kalidad nga panaghigalaay. It's not the matter of how many friends you have. It's the matter of the quality of your friendships. Naisigilanon maigsunan sa duha ka panaghigalaay, si Jack o si Sam nga naglakaw. Sa diya nga naglakaw sila, nagkabingkin sila. Unya, ang isa pa lang ni Jack ang naulong ni Sam. Siyempre si Sam, masakitan doon kaayo, pero wala siya isulti magsunan. Iya lang din gisulat sa balas, yung gisulat dito. Karong adlaw, isang palong sa akong higala ang akong lawong. Unya dito, nagpadayon sa iglakaw. Ang tod nga nakaabot sila sa usang ka uwas, usan siya ka klase magsuna sa kaliguanan. Unya dito sila nakaukol nga mga ligo. Sa kalit lang, si Sam nasangit sa lapot, unya hapon sa malumos. Pero gitabangan siya ni Jack. Pag dito, pag-awan niya sa tubig, nagsulat na po siya, pero yung isulat sa bato, yung isulat dito. Karong adlaw, giluwas sa akong higala ang akong ginabuhi. Natingala si Jack, niya, nangutan na siya nga naglibot. Yun siya dito. Human ikaw sa polong, imong gisulat sa balas. Unya karon, itabangan ikaw yung gisulat sa bato. Ngano ba magsunan? Dito ba si Sam nga malipayon nga nagingon? Kung adunay nakapasakit ka nato, kinahanglan nato kining isulat sa balas. Diin nga ang mga hangin sa pagpasaylo mao ang upapas niini. Pero kung adunay nagbuhat o maayo alang kanato, kinahanglan nato kining isulat iugyot sa bato. Diin walay hangin ang makapapas niini. Don't value what you have in your life, but value who you have in your life. Ang panaghigalaay magsunan sama sa usa ka bag-o nga tawo nga bata. Kini putli puno sa kalipay nga nakinahanglan pa og dugang nga pag-amuma. Sa atong panahon karon magsunan, isod na kaayo mangita o tinuod o maayo nga higala magsunan. Busa atong pasalamatan ang mga higala nga atong kauban karon di sa atong simba pagsimba tungod kay usa ni siya ka panalangin sa ato nga buhi ng Dios. Ug kanunay nato ang hinumduman ang usa nato kay higala nga kanunay nagauban, nagagiya, nahigugma sugad pa sa sinugdanan nga mao si Jesus Christ. Tungod kay ang malautawon nga panahigala ay usa ka panalangin sa matag usa ka nato. Ang Dios nga panalangin sa nato. Okay, then salamat sa mga project Justin Pareho. Ikaw mag-isa, saan
ang kabalakan. Kalimutin na lang ang mga suliran. Ikaw sa Diyos ang tanang. Hilay-hilay. Ikaw nagmalakay. Wala stand ilang microphone. Ay, wireless na isa. Magdadilitan akan sa ihang ang tanan na wala na. Gusto na muday ka niya. The Bluetooth device is really charging. Pagkali mo, uwasa, pagtuo, iba'y kuning kalibutan. Asa na mga sa ano, na ikaw kaniya mo. Isan pa ikaw, sulit mo. Sa ihang kusgaharong kapan, lumatuloy wala isipan. Apan sa ihang ang kaluya di ang na kung wala agad kaniya. Sa ihang nagmagulaan ang lakad mo daw sa mutang. Apan sa ihang sa kang Kristo ito dyan nahanap ang mga kagulanan. Asa na pagsaligo, uwasa na pagkuha, iba'y lumaning kalibutan. Asa na mga salo na ikaw kaniya mo. Isa pa ikaw sulay mo. Isang pa ikaw sulay mo. Isang pa ikaw sulay mo. Thank you. Everybody say praise the Lord. I hope and pray that you are feeling good. Because today we will be learning something beautiful. We will be talking about happiness. Do you want to be happy? Yes. Before going forward, we'll bow our head for our prayer. Our most gracious Heavenly Father, we thank you for this first time. We really want to hear words from you, God. With us, we're going to worship. In Jesus' name, I pray. Four habits of lasting what? Kung sa man nga lasting mga kaikunan, lasting love, lasting word, lasting broken, lasting utang, or happiness na ba'y malibay sa utang na hindi utang malibay, hindi bayan, ikay-ikay, no? Pero we will discover four habits of lasting. No. Number one, praise and worship God every day. No? Dahil ito mga batanong pa, galing ato mga kanta, puro mga bulo, mga tiktok, no? Ang alaw, kamuyawan, yung lagi. Pero paapon, ay, siya lang. Hindi na mo ako. Pero tanang tiktok mo, memorize. Sino nila? Alam na. Number two, fill your mind with positive thoughts all day long. Kung nagiging sa uban ba, kailangan ba ka? Move na gusto. Di ba balik-balik? Sakit kayo. Move na, punta na diha. Move na diha. Kayo ka na, go back to
the past anymore. Make it as your remembrance na lang. Kung wala ka siya siya, wala ka siya nila, sa Ginoo, wala pa rin mo siya i-accept na ka. Ana Ginoo maigsunan. Number 3, take good care of your body. Isa maigsunan, ganito ako sa kaumba. Grabe po sa kaumba sa aking paglawak. Inyong sakit na, nabitaw ito na maigsunan nga. Ayaw na kaon o gulay o prutas kung ibawana na ka o kaon o karne. Kinagsakit naman, mo ikaw na tayo, alam niya sa matong ay, lamit na nilang pinsay, lamit na yung galabasan, no? Kinagsakit naman, kita bitaw ni kinaan o gulay, may pwede sa Africa. Salamat sa dili kay gulay ang atong itaon. Ang ilan dito katong yung punuan sa gulay na kita doon nato o kaon. Ang dapat gulay-gulay, butang nga, pila exercise to be sunlight and kubang pa. And the last one, be a blessing to someone every day. Ana istorya mo itunan. Usa ka doktor ang nagdali o sulod sa ospital. Natagpuan niya ang usa ka lalaki na wala kang butang. Tingnan siya ano. Naunsa ka, oy, kadugay pa ni mo kamalagyo na mga anak. Saan day kang ikan? Ingon ang doktor. Masisya kay sir, wala ang sa'yo pagkabunan niyo. Ang ako hanggang niyo karon na bukalma mo. Among buhaton na among pinakadabit para maluwas ang mga anak. Kung ingon ang anahan sa bata, ngayon talaga ingon o kalma kay dili man ka mga sosyon. Ikaw ang mga kadiri ba? Yung anak ang kawat ingon, usap tayong patiyon. Kung ito ba ang doktor? Wala tayo, minimum sir. Katuman ng iyang pulong sa Justice 320 na managsama at kapanungan dikan sa abong tayo sa abong. Kung nagdali tayong kinisulod sa operation room, kung milabay ang pila ka oras, igawas ang doktor na malipayan kung tingnan ang mamahan sa bata, manaluwas na ang imong anak. Kung kadali tayong kinilakaw, apan tingnan niya ang mamahan sa bata, na kung aduna kailan pangutana ang kabayan ng anak, pangutana ng anang nard. Kung nilingin tayo ng mamahan sa bata sa nard, arugante ba ito yung doktor, hindi man na siya makamulat ng kanyon para kapangutana sa siya personal kabayan ng anak, kung ito ba ang nard. Nagalit mo sa siya, sir, may pagpanawag na mo sa iya para operahan ng isang anak, ikan pa ito siya sa haya sa iyang anak na kira siya sa iyang anlaw kung namatay siya sa ugat. Sumot kayo wala matabang sa ilang operasyon. Natulala ang amahan sa bata kung nakauna na naagian mo di ay sa amahan. Naagian mo di ay sa doktor ang supposed to be maagian pa lang sa amahan. May gani kay buhat nila ang ilang pinakadabit para maluwas ang iyang anak na wala niya mabuhat sa iyang anak hindi usa ka doktor. Ang punto mga kaipunan, in life, pag naatay na ato ba ang problema, sabi rin kayo sa selfish sa ato ang pagbatik, ato ang permit o galingon ang ato ang yun ahuna. Kanya hilig sa mabuot ang ubang tao, pero wala sa kapanulong ang idoot na ito ang tao, anak po sila ka o galingon ang problema, anak po sila ka o galingon na sitwasyon ng iagaan, na mas grabe pa di ay sa sitwasyon na atong iagaan. Mga naman ipilin sa inyong verse mga ikunan. Romans 8:8, all things work together for good. To them who love God, to them according to His purpose. Sorry for our prayer. Our Heavenly Father, help us to be happy in serving You in this. Forgive us our sins. Help us to take care of our body. Help us to overcome our vices. In Jesus' name we pray. Amen. Have a blessed day every day. Everybody, be happy all the time. Just follow the 4 habits of lasting happiness. Your time start. Hello. Happy Sabbath mga kaigsunan! Sa dili ba ko magsugod, gusto kong mamutana sa inyong tanan. What if? What if duna na lang tay pulo ka oras sa atong kinabuhi? Unsa ang atong buhaton sa nahibiling pulo ka oras? Ha? Unsa atong buhaton mga kaigsunan? Ang pangutana, kinsa ang una nato nga i-prioritize? Dunay usa ka magtutudlo nga misulod sa eskwelahan. Nagdala siya og jar ug gibutang niya atubangan sa mga estudyante. Iya kining gibutngan og dagko nga bato. Og iyang gipuno. Nangutana siya sa mga estudyante, puno na ba ang jar? Miyo na mga estudyante,
Puno na sir. Ug dayon miko ang magtutudlo og gagmay nga bato. Iyang gisulod sa jar. Iyang giuyog-uyog ang jar hangtod nga ang gagmay bato misulod sa bakate nga part sa jar. Ug nangutan niya sa pag-usab. Puno na ba ang jar? Mingon na estudyante, galibog ang estudyante. Unsa ka ang buti pasabot ni sir? Pero ningon sila, oh puno na sir. Sa makatuloy gayon mikuha ang magtutudlo og balas. Iyang gisulod sa jar. Ug napuno ang jar. Sa makatulong gayon nangutana siya. Puno na ba ang jar? Ningon mas estudyante, dili pa sir, napadugay kay ibutang. Sa makaupat, nagkuha siya tubig, iyang gibutang sa jar. Ug dito siya niingon nga karon puno na jud ang jar. Ang magtutudlo mingon, kini nga jar nagsimbolo sa atong kinabuhi. Ang mga dagkong bato nagsimbolo sa Ginoo, sa atong pamilya, sa atong church members, sa atong friends, nga bisan mawala man ang tanan sa atong kinabuhi, kani sila mao ang magpabilin. Ang mga gagmayng bato nagsimbolo sa ubang butang sa atong kinabuhi. Ang atong trabaho, ang atong balay, ang atong sakyanan. Ang balas nagrepresenta sa small stuff sa atong kinabuhi, ang atong cellphone, atong relo, atong mga salina. Kung iyang giunag butang ang balas sa maong jar, wala na'y arang mabutngan sa mga dagkong bato. Ingana usab sa kinabuhi mga igsuunan, kung atong giuna ang mga kalibutanong butang, basin malimot unya ta, sa labaw makagagahom nga mo'y tag-iya sa butang. Atong siguraduhon mga igsuunan nga giuna nato pagbutang ang mga dagkong bato sa atong kinabuhi. Tungod kay ang nagagmay bato, musunod ra na sila. Unsay giingon sa Biblia? Sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ug dayon na estudyante nga nangutana, sir, ag tubig sir, unsa man to siya sa atong kinabuhi? Ana magtutol, pakapin na to siya. Buti pasabot nga bisan unsa ka puno sa atong kinabuhi, dungaga na sa Ginoo mga kagsunan. Mao na ang mga blessings nga maabot og kalit sa atong kinabuhi. Anay upat ka punto magsunan nga gusto nako pasantop sa matag usa ka nato. Una, prioritize the big things in your life. I-prioritize ang Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanan. I-prioritize ang Ginoo nga mo'y hinungdan nang mold sa imuha nga aniya kakaron naminaw sa pulong sa Ginoo. Amen ba mga igsunan? Ikadua, don't let the small stuff take over. Ayaw itugot mga igsunan nga tungod ang mga kalibutanon nga butang muna'y makaguba sa relasyon nimo diya sa Ginoo. Ang ikatulo, quality versus quantity. Piliya ang quantity kaysa sa quality. Piliya ang mga butang nga naghatag og dakong value sa imong kinabuhi. Ug ang ikaupat, mindful living. Pag kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Matag plano, matag desisyon nga atong pagabuhaton, atong hinumduman kanunay ang Ginoo. Ang atong kinabuhi maigsunan sama sa usa ka jar. Dako kaayo ni og masudlan, pero kung giuna nato pagbutang ang balas, dili kumpleto ang atong kinabuhi. Kung gusto ka nga magmalipayon, successful matag adlaw, makaangkon sa eternity, unaha ang Ginoo sa imong kinabuhi. God bless us all.